We are live. Thank you, Lord, for we are alive. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And yes, it's the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. It's May 15, 2024. Makakasama niyo po ngayon, Coach Jay Silvera, together with my partner. Yes, your partner Mark Lee Isidro. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Salamat po. Thank you, Mark, for serving with me. And feel free to join us in the conversation. Tag your friends. Share this Facebook Live. Mark, feel free to share with them ang ating question for today. Yes, our question today na dapat nating pagnilayan, ano ang maliliit na hakbang na maaari mong gawin para maging mapagbigay? Ayan, samahan niyo po kami sa conversation. And again, welcome po sa ating programang Gabay. Gabay, araw-araw na pagdinilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. Yay! Welcome once again. And thank you for joining us sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. This is Coach Silvian together with Mark Lee Isidro. At kami po makakasama nyo ngayong araw ng May 15, 2024. Yes, it's another Wednesday for all of us. At tayo ay live na, no? Mark, sa Radio Veritas 846. Salamat, Kenneth, at sa ating mga kasamahan, no, sa Radio Veritas. Ang ganda ng question natin, ano ang maliit na hakbang na maaari mong gawin para maging mapagbigay? Kasi naniniwala ko, brother, we live in a world na ang sabi nga, dog eats dog. A dog eats, yun na yun. Ibig sabihin yung parang laging puro pakabig. No, nakakalimutan natin na magbigay. Kaya maraming po salamat sa inyong pagbibigay ng panahon at kasama po namin ngayon kayo. Thank you for your comments, no? Thank you for those of you who are tuning in. Right now, brother, tayo ay live na simula ng bawat araw ng may magandang balita. Of course, no, ang gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga, Philippine time. Kapag Sundays, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. At siyempre, kasama ng ating mga gabay anchors, no? Bawat araw, no, iba-ibang anchors, iba-ibang flavors. At ayan nga, kami dalawa ni Mark po ang Wednesday edition na makakasama niyo po ngayon. But letting you know, no, tayo ay napapainggan, no, sa Radio Veritas 846 AM Radio, sa Veritas, of course, DZRV 846 Facebook Lives, sa ating Facebook Live at YouTube Live ng The Light of Jesus Family. Tayo rin ay nasa Sky Cable, no, channel. At ayan, marami po salamat sa mga nagko-comment at nag-join sa atin, no. Letting them know, no, Mark, itong nagdaang week, nagsama-sama ang mga gabay anchors natin, no. Nagkaroon lang ng masayang photoshoot, no. Updating lang ng mga photos as well. At nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng SVR TV team. In fact, no, we even celebrated, no, together yung birthday ni Sister May Auntie, ang ating Sunday edition. At isa sa mga OG, no, naggabay anchors. Kaya ayan, Sister May Ann, happy birthday at pagbati sa lahat ng anchors ng gabay. Siguro maganda rin as early as now, bro. Ayan, yung mga bumabati sa atin, pwede tayong mag-shout out. Salamat kay Boring. Ito, may mga kasama tayo ngayon. Sister Connie. Ayan, thank you for joining. How about this one? Yan, si Sister Che Robles, sabi niya dito, blessed morning everyone, God bless us abundantly from Bacoor, Cavite. Yun, no? Sige, let us know where you're from, no? Represent. Kung kayo man ay sa Luzon, Visayas, Mindanao, or all around the globe, let us know. Ito pa. Yan, Cathy Kalamlam, God's great morning from Fairview. Thank you. At sa mga nagpapadala ng mga likes, ng heart reacts, no, ng mga stars, thank you sa inyong lahat. Ayan, kay Edge Ignacio, kay Monching Maribaw. Dito sa ating DZRV 846, nakita ko rin may mga nagko-comment sa atin. Katulad ni, ayan, si Gliceria, good morning. From Binondo, Manila. Si Laina ay from San Miguel, Bulacan. Si Jocelyn San Andres Milyare ay sa Morong, Rizal. At si Carol naman ay, ayan, from
Lola Carol from ng Makati. Si Maribel naman ay San Jose del Monte, Bulacan. Si Robert, ayan, bumabati din sa atin. Si Maria Divina, sabi niya, mapagpalang araw mga kapanalig sa inyo. Ayan, salamat sa Panginoon at sa bagong buhay from Binangon ng Rizal. Ako, namamayagpag ang ating mga kapanalig, no, brothers and sisters. Thank you for joining us again and keep it coming, no? Yung mga comments nyo, babasahin pa namin ni Brother Mark dito at definitely yung mga prayer petitions nyo. What's good about this is that we get to pray for each other, no? Napakahalaga niyan at araw-araw may misang iniaalay sa atin sa Radio Veritas 846. Eto, Mark, masayang pagbati rin ito, no? Dahil sa kaagaling-galing natin ng weekend at nag-celebrate tayo ng Mother's Day. Ayan, kaya happy Mother's Day sa mga mami natin. Kung kayo po ay mami, let us know. At Mark, I got this from your post, no, for the incredible moms, no. Thank you. Happy Mother's Day. At yes, sabi, they are the embodiment of love, sacrifice, and unwavering support. Just as Mary, no, our Blessed Mother, nurtured and cared for Jesus, mothers everywhere exemplify the same selflessness and devotion in their daily lives. O, di ba? Galing yan sa Facebook page ni Mark Lee Isidro. Yay! At yaman lamang nandiyan tayo sa pagbati niya. Shout out na, no, sa aking mother, no, biological mother, my mom Imelda, no, nasa US siya ngayon, California, San Francisco, at talagang tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Mhm. Let me know if you're able to hear me, Mark. Nawala ba? Ayan. Yeah. So, Thank you. Mami Imelda, Happy Mother's Day. Siyempre, nandyan rin naman, no, bumabati ako sa aking biyanan, no, si Mami Leda. Ayan, and then that also includes even my wife Milen, no, of course looking after Yana. Brother, ikaw, of course, shout out sa iyong family. Go ahead. First of all, I want to shout out sa aking very lovely na asawa. Yan. Shout out to Sheila May, ang aking may bahay at ang mother ng aming baby Eli. And to all the mother figure na tumayo at na naging nanay ko on my journey. Kasi maagang nawala yung nanay ko. My mom died when I was 8. And she was a municipal accountant back there on our province. So, ang daming naging nanay at na sa akin, umalalay habang lumalaki. Maraming salamat po sa inyo. And again, no, to all the mothers out there, our heart goes out in celebrating you, no. Sabi nga raw, ang mom, pag in-spelled out, brother, it's spelled wow. O, di ba? Kaya wow na wow talaga kayo. Salamat, no? And there's even a Jewish proverb, na ang sabi, God could not be everywhere and that's why God created mothers, no? Of course, no, yun ay way lang to express kung gaano kahalaga ang mga nanay natin. Kaya muli binabati natin lahat ng mga nanay. And syempre, this weekend, Mark, no, we're also celebrating the Happy Nurses Week. Sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital, maraming salamat po sa inyong dedication. Kung meron kayong nurse na kakilala, itag nyo na sila at patiin nyo na rin, no? At kung kayo yon, maraming salamat po sa inyong paglilingkod. Of course, ang ating question once again ay ano ang maliliit na hakbang na maaari mong gawin para maging mapagbigay, no? And I'm sure Brother Mark has so much to share kasi may kikwento siya sa inyo na experience niya. Ako, quickly, brother, ang paraan ko, hindi lang naman itong ginagawa natin sa gabay, but ayan na, no? I'm doing already Feast at Home online at ito po ay sa Facebook page ng The Feast Breakthrough at ngayong Wednesday, mamayang gabi at 6 p.m. Yan po ang ating special message, God's love is your safe place. Kasi ang series natin ay Feels, no? Why your emotions matter. And we'll talk about fear at ano bang gusto nang gawin natin, no? Kung anong gusto sabihin ng Diyos sa atin, sa ating mga takot. Also, sama niyo rin po ako sa panalangin kasi we'll be starting the Feast You Built this coming June. Awesome. Ipag-pray niyo po, no, kami at malapit na yan, no, to look after young professionals and students. Of course, yan yung mga way na nagagawa natin para magbigay at maglingkod. Mark, ikaw naman, feel free to share. Ano ba tong recent na pinuntahan mo? Yan, itong recent na pinuntahan ko is, this is a yearly event na nag-invite sa akin dito is kasamahan natin sa PCC, Sister Carissa Roque. Way back 2018, then since then, my first attend, every year uma-attend ako. This is the Live Christ, Share Christ New Evangelization Conference 2024 titled Liyab. Yan, pusong nagliliyab para kay Kristo. So yung mga tinakil namin dito is about synodality. So parang last year synodality rin yung tinok, pero sabi ko, synodality na naman, pero
when I was there, ang dami ko pa rin napulot na mga aral, lalo doon sa mga priests, saka mga psychology na mga guests nila, mga speakers nila. So, yun, nagliyab muli ang puso ko para kay Kristo na ipagpatuloy itong mission natin na palawigin ang salita ng ating Panginoon. Amen. At binabati natin lahat ng mga organizers no, ng mga event. At kailangan natin yung Mark, no, yung pagpapalalim, pag-a-attend. Kasi hindi lang naman para Yes. we get to share yung mga natutunan natin. And mamaya, mag-share pa si Mark ng mga reflections niya, mga takeaways niya, lalo-lalo na pagdating sa topic ng synodality, no? At magandang pag-usapan talaga yan. Of course, just before we pray, ayan, I want to invite everyone as well, no, to check ang ating pong website na feast.ph for all the schedules at information about the Light of Jesus family and about our weekly event called The Feast. At the Feast is all around the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, and also all around the globe. In fact, kami po ni Brother Mark ay bahagi po ng Feast Bay Area District. And we want to let you know, this coming Sunday, we're excited as we celebrate the birthday of the church, Pentecost Sunday, and we will be having a grand feast. Inaanyayahan po namin kayo. Kung available kayo ng family and friends, come and join us, no? Sa Feast Bay Area's Grand Feast, at ito po ay gaganapin sa PICC Plenary Hall. Ito ay sa May 19, 2024, Sunday po yan. Isang schedule lang po tayo, wala sa hapon, at 9 a.m. to 12 p.m. At lahat po ng mga feast builders will be there. And of course, no, when you come there, Sunday's best attire po tayo, no? Walang naka-shorts, walang naka-chinelas, at definitely you'll be blessed by the celebration of the Mass. Of course, no, worship together, and we will continue our series about the feels, why your emotions matter. Mark, ang kakaiba pala dito ay baliktad, no? Normally, misa ang nagsisimula tayo, pero ngayon, last part ang misa, no? And nako, exciting yan kasi we will also be celebrating together the birth of the church. So with that, no, we will be inviting you now na manalangin po tayo at isama natin ang ating mga prayer request, no? Before sa ating panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa biyaya, galingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako'y pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. At sa pagkakataong ito, no, tayo po ay dadako sa ating kwentong gabay. Take it away, Brother Mark. Alright, ang pamagat ng ating kwentong gabay ay pagsunod kay Papa na ibinahagi ni Sis Maymay Salvo sa Trinidad. At ito ay inspired mula sa mga gawa, chapter 20 verses 35. Sabi doon, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kwento ni Sis Maymay, pagregalo at paglilingkod ang love language ni Papa. Pagkatapos ng trabaho, dinadalhan niya kami ng maiinom. Binibigyan niya kami ng extra allowance. Ipinagluluto niya kami ng masasarap na pagkain at inaayos ang mga sirang gamit sa bahay. Kahit na matanda na, ganado pa rin siya sa pagluluto ng bagong putahe para sa amin. Umikislap ang mga mata niya kapag nagpapasalamat ang mga apo niya sa mga regalo niya. Si Papa ang aking patunay na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Isa siya sa mga pinakamasaya at kontentong tao kakilala ko. Nakikita niya ang biyaya kahit sa mabibigat na sitwasyon. Noong bagyong Undoy, naroon siya sa bubong ng bahay namin na lubog sa baha. Sa halip na mag-alala, nagpasalamat siya na ang kanyang asawa at mga anak ay ligtas sa ibang lugar. Iba talaga ang puso ni Papa. Sa kanyang halimbawa, sigurado ako na kapag tayo ay nagbigay, hindi tayo mawawalan. Makakamit pa natin ang kapayapaan, kaligayahan, pasasalamat, at pagpapahalaga na tutulong sa atin para lampasan ang mga bagyo sa buhay. Ngayon naman, pagnilayan natin,
Anong maliliit na hakbang ang maaari mong gawin para maging mapagbigay? Manalangin tayo. Sana naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama, alisin mo sa amin ang pagiging makasarili at tulungan mo akong makita ang kasaganaan ng iyong mga pagpapala. Amen. San Isidro ang magsasaka, ipanalangin mo kami. Sana naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Thank you for reading ang ating kwentong gabay at marami pong salamat for continuing to support itong ating mga resources sa feastbooks.ph. We want to let you know that it's available still sa ating pong feastbooks.ph. And just before we go for break, Mark, ayan, we want to share them na available na ang Feast magazine natin for the month of May, Sanctifying Work, at how God blesses our labor. Of course, all the other resources are available. Mga libro ni Brother Bo, ang devotionals natin, mga prayer essentials, gabay, didake, sabat at companion. Puntahan nyo lang po ang www.feastbooks.ph. And again, available rin po ito sa Shopee at Lazada. So add to cart na add to heart pa. At we're about to go on a quick break, Mark. At pagbabalik natin, babasahin pa natin yung mga comments na mga pumasok. And ang ating question once again, ano ang maliliit na hakbang na maaari mong gawin para maging mapagbigay? We'll give our sponsors. Ito pong ating quick break at magbabalik po ang programang Gabay. Alright, welcome back. Thank you. Ayan. Yes, merong mga pagkakataon na yung audio natin or possibly the video are being interrupted. But thank you. Mark, let's do some, Okay naman yung kay Brother Mark. Thank you. Kenneth is also giving us a feedback. Si Sheila, ayan, ay bumabati sa atin. And yes, welcome back po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition. Coach JC, Brother Mark. Eto, may mga bumati sa atin, brother. Ayan, siya. Sis Ami Luzon Fortaleza. Good day, Coach JC and Brother Mark. Si Sis Ami, no? Eto, how about this one? Ayan, si Sister Almera C. Ayan, Nico Soleta po from Occidental Mindoro. Good morning po sa inyo. Ayan, thank you, Almera. Si Boring naman sabi niya, prayer for the successful operations of Sister Belen Galang. At si Cora ay bumabati din sa atin. Thank you. Tignan natin sa DZRV846, kung yung mga comments na pumasok. Hold on. Si Sally, bumati sa atin from SJDM, Bulacan. Homes, Barangay Mulawin. Si Alvina ay nag-share ng mga hearts. Si Andre, hindi dapat namimiss si Lord kasi araw-araw natin siya kapiling sa buhay natin. Amen. Kaya nga po ang sabi natin, di ba, kape. K-A-P-E. Kausapin ang Panginoon everyday. Kaya cheers po sa lahat ng mga nagkakape, Mark, na sa ating lahat. Si Cory, ayan, bumabati rin sa atin from Bataan. Mapagpalang araw, mga kapanalig. Ayan, thank you, Divina. Sige, tignan pa natin kung may mga comments na pumasok. At hintay ko rin kung may mga text message na pumasok rin. Sige, hold on tignan natin. Ay, habang hinintay natin yung mga text message sila, nagpapasalamat tayo sa lahat po ng sumusuporta sa inyo sa ating programa. And of course, for being here, for tagging your friends, sharing this Facebook Live, and as you support our mission, our media, and our mercy ministry. Ayan, salamat po dahil kayo ay biyaya sa radyo. At eto,
help us, no? Support ang ating mga Feast Mercy Ministries, help them all. And then from womb to tomb po, feastmercyministries.com, nandiyan po lahat ng mga detalye nung mga nagdaang Sundays, and I believe even this coming Sunday, sila Brother Jodine Sola ng He Cares Foundation ay may campaign na magpaaral, no, mga back to school na mga kabataan po, at ang laking tulong po ng inyong pagbibigay. Let's continue the cycle of generosity. Let's invest in the mission of impacting lives. At para po sa paraan ng pagtulong, pumunta lamang po sa www.biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. Again, www.biyayasaradio.com. At ang panalangin namin ni Brother Mark at ang mga kasamahan namin dito sa gabay, at i-bless po kayo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. At salamat po as you continue to share your time, your talent, and your treasure. Kayo po ay biyaya sa radyo. Yan. Brother Mark, siguro I'll give you some time now to share some of your notes, no, mga highlights ng reflection. Hindi naman talaga entirely may babanggit mo yan, kasi talagang ongoing na discussion yan dito sa inatinan mo. Tapos para lang malaman ko na you're able to share na, just give me a thumbs up sign, no, para from there tuloy-tuloy tayo. Go ahead, brother. Sure, ayan. So yung inattendan ko this last Saturday is, ayan, you already see on our slide the 4 dimension of synodality, the communion, participation, and mission. So para mas madaling tandaan, we are called, yung communion, participation is we are equipped or we are gifted. And of course, eventually, we are sent sa ating mga mission. So yun yung ating pinakang dimension ng synodality. And yan din yung ating gospel reading ngayon on our John chapter 17, kung saan ipinagdasal tayo ni Jesus, the high priestly prayer, yung ating gospel reading today, na He want us to be keep yan, dahil kasi tinawag niya tayo, and of course nung tinawag niya tayo, He equipped us, or He gifted us the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, para sa sarili natin, para sa community natin, at para ipalawig ang kanyang aral at pagmamahal. And yun, eventually, yan, no, last Sunday din, the session of the Lord, yan, He commissioned us para makipag-participate dito sa mission na ito, na palawigin ang mabuting salita at kanyang mga aral. At dahil diyan, tayo'y masayang nagliliyab ang ating mga puso dahil tayo ay tinawag at tumugon sa Panginoon. Ang pinaka-epektibo na misyon ay mamuhay tayo kagaya ni Kristo. And yan yung sagot ko dito sa ating pagnilayan ngayon. Kung ano yung mga maliliit na bagay na pwede nating gawin, yan, tumugon tayo sa tawag ni Kristo. If tinatawag tayong mag-serve, tumugon tayo and i-equip tayo ng ating Panginoon para makipag-participate dito sa mission na ito. Yan, the 5 language of love, use that. Yan, siguro i-share ko lang din. Last Mother's Day, yan, bilang paglilingkod ko sa asawa ko, pinuts pa ko siya. Yan. Kung si Jesus, they washed their feet, ginawa ko din. Kinuspos ko pa, nagputs pa ako. So maliit na bagay yun, pero napakalaki nun para sa aking asawa. Amen. Thank you, Mark. Totoo yan, no? Washing of the feet, literally. But at the same time, alam naman natin na hindi naman literal lang na paghuhugas ng paa, pero yung paglilingkod natin sa kapwa natin, yung pagbibigay natin. At ito ay nagmumula dahil ang Panginoon Diyos, si Jesucristo mismo, ipinakita sa atin na kung siya nga mismo na Panginoon ay naglingkod, tayo rin ay tinatawag na talagang maging mapagbigay at maging servant leader nga, di ba? Kaya ito pong synodality, no? Usapan on communion, participation, mission. Maganda yan, brother, kasi di ba ang parang ano nga natin doon, di ba? We are called. Ano ulit yun? We are called. We are equipped or gifted, and eventually we are sent on a Amen. Tayo ay tinatawag, tayo ay binihiyaan, at tayo ay ipinabadala, no, ng Panginoon Diyos. Kaya kung ano man po ang inyong gampanin sa buhay, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa mission mo, sa advocacy mo, ay tinatawag ka ng Diyos. Ikaw ay binihiyaan at ikaw ay pinapadala. At kami pong dalawa ni
Brother Mark, isipin nyo kami po ay mga barker lang, no? Na tumatawag, oh, eto na, biyahe na, no? Nagpapaalala kami sa inyo, no? At of course, at yung mga programa natin dito sa Radio Veritas, no, ay paalala sa ating lahat na patuloy tayong tumugon sa tawag ng Panginoon Diyos, ang tawag ng pagmamahal. And speaking of tawag, brother, just before we give you mga community pa updates natin, mga paalala pa, ito, si Cathy Kalamlam, meron siyang sharing. Go ahead, bro. Yan, giving to others takes many forms. It can be material, gift of time with a person going through difficulty, sharing one's talents, presence is a big gift. Yan, tamang-tama po yan. Thank you. Ayan, Cathy. Meron pa dito. Kilala ko to. Si Ate Mitch, no? At we want to congratulate ang aking pamangkin na si JP dahil sa graduation niya, brother, today. May mga graduating tayo, no? Mga Congratulations. estudyante at salutatorian raw. Kaya saludo sa iyo, no? JP. And of course, no? Happy Mother's Day to Ate Mitch kasi siya yung nag-look after rin kay JP. Mamaya, magkikita-kita kami yan. Si Edwina naman, good morning po. Birthday blessings. Ayan, yung mga nag-celebrate ng birthdays, feel free to let us know. Si JM, si Meryl, si Edsen. At kung birthday niyo po, feel free to type it in the chat para mabati namin kayo at mag-pray po namin kayo. May mga text message, brother, na pumasok dito. Ayan, si Kapanalig 3922. Good morning. Thank God it's Wednesday edition. Happy Fiesta San Isidro Labrador. Pinag-uusapan pa natin kanina. Shout out sa mga taga Pulilan, Bulacan. Galing kay Kapanalig, Edith Mandi ng San Mateo. Brother, ikaw rin, di ba? Merong fiesta sa inyo rin. Shout out din sa mga taga Quezon kasi yan, itong pagdiriwang natin ng San Isidro Labrador, yan ay ang panahon ng tag-ani. So, ayan, sa amin ngayon, sa Sariaya, Candelaria, sa Tayabas, yan, yan, fiesta ngayon dyan. Yay! At speaking of Quezon, ang ating kapanalig at radio anchor ng Gabay, si Tuesday edition na Brother Randall ay biyabiyahe today papuntang Quezon for a special talk. Kaya prayers for safe and of course maging maganda ang kanyang mission doon. Overnight lang at babalik yan kasi ang mga builders ngayon, brother, sa Don Bosco, meron silang exam. Kaya pinag-pray natin yung mga nag-e-exam. Ang anak ko na si Yana sa Barcelona Academy, exam weeks nila, no? At pabakasyon na rin, graduation. Kaya ayan, si Katrina ay bumabati sa atin. Hello, Katrina. And again, thank you for those of you who are tuning in. Kay Katrin, kay Resi, kay Estoy, kay Pamintuan, kay Sheila, kay John Lawrence, hello. Si Bing, ayan. Si Dave, si Dimple, si Mamita. Nako, salamat po sa inyo. Dito, baka may mga comments na pumasok. Si Joanne Harilia, bumabati sa atin. Si Cory from Las Piñas City. Actually, si Sir Omic Roderos nanonood, no? Aking ninong. No? Ninong namin ni Minin sa kasal. Salamat po sa mga comments ninyo, no? Ramdam na ramdam namin ni Mark ang inyong pagmamahal. Ayan, brother, just before we wrap up things, may mga special updates tayo, lalong-lalo na yan sa mga kababaihan. Kasi, ayan po, sabi nga sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ito po ang paparating na special event para sa mga kababaihan, ang Jewels Conference 2024, Pure Joy. O, diba? And speaking of Pure Joy, nako, save the date nyo na po, August 17, Sabado po yan, whole day, SMX Manila, at naka-early bird, no? Discount sila ngayon. Regular tickets at $999, premium tickets at $1,599, no? And again, for more information, bisitahin nyo po ang website na jewelsconference.com. Nandiyan po lahat ng detalye. And again, this will be another blessing. Brother, normally, pag kami Jewels Conference, kami mga builders, we bring our wives. Tapos kung may mga anak, kami nag-aalaga sa anak. So date ng ang mag-daddy or yung mga women, yung mga wives, sila yung nandoon umaten. So sana magkita-kita po tayo dyan. No? I-save the date nyo na at take advantage of the early bird tickets. Yan. And of course, no, download the Feast app, available po in iOS devices, no. Kung kayo ay Android, kung kayo ay sa Apple devices or Android sa Google Store naman, Feed Your Faith, Read the Bible, Daily Devotions, Weekly Feast Talk Series, and many more. Download nyo na po, Feed Your Faith. Yung libreng version, brother, panalong-panalo. But may premium version, more details are inside the app, so download it now.
And of course, no, inanyayahan po namin kayo na makibahagi sa mga weekly feast natin. Bisitahin niyo ang feast.ph for all the schedules. Of course, kami po sa Bay Area, we are having this coming PICC Grand Feast May 19 at 9 a.m. One session lang po at ongoing series. Ang ganda ng topic, it's about anger, o di ba? So, Yes. paano kaya yun, no, na magkasama ang birthday of the church at anger? Malalaman natin this coming Sunday. Si Brother Alvin na magbibigay ng talk. And take a screenshot of this if you want to be part of the feast planting project that we're doing in Feast U-Belt. Ito po yung QR code para mag-sign up po kayo to serve, to support, and available pa rin po ang ating mga podcast episodes, no, with our series May the Force be with you. Faith, opportunity, at responsibility. Today ang pag-uusapan natin. Available po yan sa The Inspirepreneur Podcast. Brother, we're about to wrap up yung ating session. It's been a blessing serving with you, Mark. And again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama po namin today. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, tinataas po namin sa inyo ang lahat po ng mga prayer petitions ng aming mga brothers and sisters, mga kapanalig po namin. At alam po namin, Panginoon, na nangusap po kayo sa amin, lalo-lalo na hindi namin kayo matatalo pagdating sa iyong pagbibigay. Kaya Panginoon, tatanggapin po namin ang inyong pag-ibig, ang inyong pong biyaya, ang inyong kapatawaran, at ito po ay hindi namin itatago. Ibabahagi namin sa aming kapwa, sa aming paglilingkod. At muli, Panginoon, we declare this as another Wednesday. This is our prayer. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Mark, for serving with me. Thank you, everyone. Muli, this is Coach Jace Libiran with Brother Mark Lee Isidro na nagsasabing sa Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumainyo ang katotohanan. God bless everyone. God bless. Thank you, Brother Mark. At iiwan natin sila ng video coming from our promo or teaser ng ating upcoming na Jewels Conference. First time sa Jewels. Super blessed, tsaka super surprised sa mga nalaman ko sa to. Nakapag-open ako dun sa girl talk. Nakaka-relate kami sa isa't isa. Feeling ko dinala talaga ako ni Lord dito kasi kagabi lang ako bumili ng ticket. It's really filled with so much wisdom by the experiences of other people and realizations of others. Try to flourish those gifts that was given by God by sharing it with you. God's power and love is more than what you can imagine. He will bless you, He will unleash your potential, He will give you strength, and transform your story beyond your wildest dreams. Yung mabubuo mong connection with other women because of the girl talk, did mo ma-realize that you're not the only one who is experiencing also what you're experiencing in life. And also you will learn on their stories then, which you can also apply in life. Makikita mo lang talaga yung strength ng bawat woman na we can make a change in the world. Overflowing yung blessing ni Lord. Saya, sobrang saya. Sana lahat maka-experience din ito.